Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Balitang astronomy, naganap ang isang pambihirang astronomical event kahapon ngayong buwan at ito ang Moon at Apogee. Ito ay ang punto sa orbit ng buwan kung saan dumidistansya ang buwan sa daigdig. Ibig sabihin, ito ay nasa pinakamalayo nitong distansya mula sa atin. Tinatayang may layo itong higit 400,000 kilometro o katumbas ng mahigit 10 beses ang haba sa Ecuador ng Pilipinas. Sa ibang balita ay magsisimula na sa susunod na buwan ng Marso ang pre-voting enrollment period para sa mga Pilipinong botante na nasa ibang bansa. Ito'y dahil sa ilalim sa internet voting ang mga Pinoy na nasa abroad upang makaboto sa halalan. Pinapayuhan ang mga ito na mag-sign up gamit ang opisyal na link na itinalaga ng Commission on Elections o COMELEC. Bago pa man ito, ugaliin na suriin ang mga partikular na paraan ng overseas voting para sa Philippine Post na matatagpuan sa link na nasa inyong TV screen. Samantala, patuloy namang naghahatid ng tulong ang Philippine Red Cross o PRC sa mga pasyenteng na dengue sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mahigit 1,000 unit ng dugo. Naitala kasi ng Department of Health o DOH ang pagtaas sa kaso ng dengue. Kaya't pinapaalalahanan ng publiko na isagawa ang 5S upang maiwasan ito. Ito ay ang search and destroy sa mga pinagtitirhan ng lamok, self-protect measures sa pamamagitan ng pagsusuot ng pantalon, seek early consultation kung mayroong mga sintomas, say yes to fogging, at sustain hydration. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Taas pasahe sa LRT1 ngayong Abril, inaprubahan ng DOTR. Aga Party List Representative Briones, tiniyak na ligtas ang ASF vaccine mula Vietnam. PBBM, nakipagpulong sa mga ahensya at kagawaran laban sa smuggling ng agricultural products. Opisyal ng Coast Guard, isiniwalat ang papel ng pro-China vloggers sa pagkalat ng disinformasyon ukol sa West Philippine Sea. Educational assistance kapalit ng regalo, peke ayon sa DSWD. At Michelin Guide, inanunsyong kasama ang Pilipinas sa 2026 edition. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Upang matiyak na sapat ang mga biyaheng bus sa Semana Santa, ay bubuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa susunod na linggo ang aplikasyon para sa special permits. Pinapaalalahanan ang mga operator na magdala ng mga kinakailangang dokumento gaya ng OR o CR at valid personal passenger accident insurance policy. Ang aplikasyon ay magsisimula sa ika-24 ng Pebrero hanggang ika-7 ng Marso. Planong ipatupad naman ng kasalukuyang administrasyon ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang mapahusay ang kasanayan at ihanda ang mga Pilipinong manggagawa sa pagbabagong dulot ng teknolohiya. Ang planong ito ay bahagi ng pangunahing prioridad ng Private Sector Advisory Council, kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno sa usaping AI. Kabilang sa mga natalakay ang pamumuhunan sa infrastruktura ng AI, pagpapaunlad ng pagbabago at pagtiyak na sapat ang kasanayan ng mga manggagawa upang umunlad sa ekonomiyang pinapagana ng AI. Sa kauna-unahang pagkakataon, inanunsyo ang pagbilang ng Pilipinas sa Michelin Guide, kung saan kasamang ilang restaurant sa bansa sa 2026 edition nito.
Ang prestiyosong Michelin Guide ay kilala sa buong mundo bilang nagbibigay parangal sa mga resto na may pinakamahusay na karanasan sa pagluluto gamit ang sikat nitong Michelin Star. Sa 2026 edition nito, tampok ang ilang restaurant partikular sa Maynila at Cebu kung saan susuriin ito ang kabuuang karanasan sa kainan. Ayon pa sa International Director ng Michelin Guide, kanilang sinusubaybayan ang ebolusyon ng Filipino culinary scene, kung kaya't inabangan nila ang kakaibang kainan sa bansa dahil sa mayaman nitong kultura na sinamahan din ng impluensya mula ibang bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taas pasahe sa LRT1 ngayong Abril, inaprubahan ng DOTR. Aga Party List Representative Briones, tiniyak na ligtas ang ASF vaccine mula Vietnam. PBBM, nakipagpulong sa mga ahensya at kagawaran laban sa smuggling ng agricultural products. Opisyal ng Coast Guard, isiniwalat ang papel ng pro-China vloggers sa pagkalat ng disinformasyon ukol sa West Philippine Sea. Educational assistance kapalit ng regalo, peke ayon sa DSWD. At Michelin Guide, inanunsyong kasama ang Pilipinas sa 2026 edition. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Daniza Lopez at narito ang mga napapanahong balita. Binatikos ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang Bureau of Internal Revenue o BIR dahil sa pagtitiwala lamang sa voluntaryong deklarasyon ng kita ng social media influencers sa halip na aktibong mangalap ng impormasyon mula sa YouTube o Google. Ipinaliwanag naman ng BIR na mahirap bantayan ang kita ng influencers dahil karamihan ay galing sa dayuhang bayad at limitado rin sila ng umiiral na batas sa pag-audit ng taxpayers. Bilang tugon, inatasan ng mga mambabatas ang BIR na magsumite ng ulat sa bilang ng influencers na nabuwisan simula ng ipatupad ang Revenue Memorandum Circular No. 97/2021. Opisyal nang inilunsad ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang bagong social welfare programs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kaganapan, panoorin. Sa naganap na ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon ay ipinakilala nito sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong programa na magpapabuti sa serbisyo ng kagawaran at magpapabilis sa paghahatid ng tulong para sa publiko. Sa pagsusulong ng modernisasyon sa bansa ay naniniwala si Pangulong Marcos na magdadala ito ng progreso, kaginhawaan at pagbabago sa pamumuhay ng bawat Pilipino. These endeavors reflect a government that listens and that responds, a government that evolves to meet the needs of its people. Sa paglunsad ng digital project na Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS, ay layon nitong magkaroon ng akses ang publiko sa serbisyo ng kagawaran sa online nang hindi na kinakailangan pang magtungo sa tanggapan. Mas madali na rito ang aplikasyon para sa mga permit, registration, accreditation at iba pa na mabilis nang mapoproseso sa online portal. Through the DSWD helps, we are able to provide a welcoming environment for all our SWADAs to make sure that we bring you into the fold so that you can be our partners and force multipliers in ending poverty. Sumunod naman sa inobasyon ay ang online system na magpapadali sa proseso ng aplikasyon at issuance ng travel clearance para sa minors traveling abroad.
Sa bagong sistema nito ay hindi na kinakailangan pang magtungo sa opisina ng DSWD para magsumite ng mga dokumento dahil maaari na itong ipasa online, kung saan taglay din ito ang real-time status tracking para matutukan ang estado ng aplikasyon. As part of HELPS, pinadadali at inaayos nito ang proseso para sa mga magulang at tagapag-alaga habang tinitiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa. Bukod dito ay ipinakilala rin ng Pangulo at ng DSWD ang programang Pamilya sa Bagong Pilipinas dahil naniniwala si Marcos na ang pamilya ay ang pundasyon ng isang maunlad na bansa. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Handog ng programa itong alalayan at tulungan ang mga pamilya na dumaranas sa matinding krisis. Sa dulo ng talumpati ng Pangulo ay nagpasalamat ito sa 74 na taong pagseserbisyo ng DSWD para sa mga Pilipino. Daniza Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Isinagawa na ng Regional Development Council National Capital Region o RDC-NCR nitong Martes ang unang araw ng budget review para sa Social Development Committee ng Fiscal Year 2026 sa panguna ni MMDA Chairman at concurrent RDC-NCR Chairperson, Attorney Romando Don Artes. Ang konsultasyong ito ay taunang aktibidad upang matiyak na ang mga iminungkahing programa at proyekto ay nakahanay sa mga prioridad sa pagpapaunlad, gayon din sa President's 8-point Socio-Economic Agenda at Philippine Development Plan 2023 to 2028. Sunod dito ay inendorso ang panukalang budget sa Department of Budget and Management o DBM at sa mga concerned central offices ng regional line agencies. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, taas pasahe sa LRT-1 ngayong Abril, inaprubahan ng DOTR. Aga Party List Representative Briones, tiniyak na ligtas ang ASF vaccine mula Vietnam. PBBM, nakipagpulong sa mga ahensya at kagawaran laban sa smuggling ng agricultural products. Opisyal ng Coast Guard, isiniwalat ang papel ng pro-China vloggers sa pagkalat ng disinformasyon ukol sa West Philippine Sea. Educational assistance kapalit ng regalo, peke ayon sa DSWD. At Michelin Guide, inanunsyong kasama ang Pilipinas sa 2026 edition. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.